Mga kwento ni Felmo. Mapagpalang araw po sa inyo, Sir Seth, at sa lahat ng inyong mga tagapakinig. Ako po ulit ito, si Ana, o si Aliyah Divine. Isa sa mga masugid niyong tagapakinig at minsan na rin nagbahagi ng kwento dito sa channel mo. Ako po'y may kwento na may ninang at ninong akong mag-asawang engkantado o engkanto. At ngayon, gusto kong magbahagi ulit ng mga totoong kwento at mga karanasan ng mga taong minsan ko namang natulungan. At ang iba sa kanila ay naisalba ko pa ang buhay sa mga hindi pang karaniwang nilalang. Mga engkanto at iba pang uri ng mga hindi pang karaniwang kung anong mga lamang lupa. Huwag kayong mag-alala dahil bago ko po ibahagi ang mga kwento nila, humingi muna ako ng permiso. Gusto ko din po itong ibahagi sa inyo sa kadahilan ng nais ko pang mabuksan ang kaisipan ng iba sa atin, lalo na yung hindi gaanong naniniwala sa mga nilalang na kagaya nila na talagang totoo pala. At minsan, hindi na natin namamalayan na nakakasalamuha na pala natin. Ang unang ibabahagi kong kwento ay ang kwento ng pamilya ni Itay Tekyu. Kung paano sila minalas dahil sa sumpa ng mga engkanto sa kanilang pamilya, na magpasa hanggang ngayon sa kasalukuyan ay kanila pa ring pinagbabayaran. Dekada 70, hindi na matandaan kung anong buwan nagsimula ang lahat. Hindi pa ako pinapanganak sa taong ito. Si Itay Tekyu ay pagsasaka na ang ikinabubuhay. Dahil ito naman ang pangunahing hanap buhay ng mga taga sa amin noon. May mga sarili itong lupain na sinasaka na minana pa niya sa kanilang mga magulang. Siguro ng mga panahong ito, ayon sa pagsasalaysay ng isa sa kanyang mga kaanak, ay nasa lagpas 40 pa lamang ang edad ng tatay nila nang mangyari. May bukirin daw sila na nakatiwangwang lamang noon at binalak umano ng kanilang tatay na taniman ito ng mga kamote at iba pang pwedeng maitanim doon. Nangihinayang lang daw siya na matagal nang nakatiwangwang ang bukid na ito at hindi daw ito mapakinabangan dahil mangilan-lingilan lamang din ang puno ng niyog na nakatanim doon. Mas madami pa nga raw ang mga punong kahoy at talagang ang iba nagsipaglaki na at naging magubat na rin ang bahaging yon ng kanilang lupa sa tagal ng panahon. Ayon kay Mang Erning, panganay na anak ni Itay Tekyu, nang sabihin umano ng kanilang ama ang plano nito ay tumutol umano ang kanyang ina. Katwiran ng kanyang nanay ay wala daw siyang makakatulong sa pagtatrabaho. Pwede sanang kumuha ng tao. Pwedeng bayaran ng arawan kung meron daw silang sapat na pera. Ayon pa sa kanyang nanay ay hayaan na lamang umano ang lupa na yon. Huwag nang pag-aksayan ng panahon dahil hindi naman daw sila kinakapos ng pagkain. Dagdag trabaho lamang daw ito. Hindi umano biro ang trabaho na gagawin doon. Idagdag pa yung talagang pagputol ng mga puno. Pero ayon, nangatwiran lamang daw ang kanyang ama. Kesyo hindi naman daw niya mamadaliin ang trabaho. Uunahin niya umano muna ang pagpuputol ng mga kahoy. Pagtapos pag natuyo ng kanyang mga naputol, kanya raw ang mga itong susunugin para mamatay na rin umano ang mga damo at mga talahib. Tsaka maganda daw taniman ng lupa pag sinunog muna ang mga damo. Kinabukasan nga umano ay maaga pang umalis ang kanyang tatay. Nagdala ito ng mga baong pagkain. Hapon na lang daw ito uuwi para tuloy-tuloy ang kanyang trabaho. Bitbit din umano nito ang palakol at itak na hinasa niya madaling araw pa lang. Pero hindi daw nila sukat akalain, sa araw na lang yun nila makikitang buhay ang kanilang ama. Nakauwi pa daw po ito sa kanila. Maggagabi na raw nang makita ni Mang Erning na paparating ang kanyang tatay noon. Nung dumating ito,
ang baonan niya na palagi daw nitong bitbit pag nakauwi siya. Sa kauna-unahang pagkakataon ay hindi niya umano ito dala pa uwi. Malayo pa lang ay tanaw na niya ito at parabang hirap itong maglakad. Kaya't patakbo niya umanong sinalubong ito. Kinabahan siya baka may sugat o kung ano pa man ang nangyari dito. Pagkalapit niya raw dito ay agad na yumakap sa kanya ang kanyang tatay at parabang naghahabol na lamang din ito ng paghinga niya. Nagsisisigaw daw siya at tinawag niya ang kanyang nanay. At patakbo din itong lumapit sa kanila kasama pang dalawa pa niyang mga kapatid. Nag-iiyakan daw silang lahat nun. "Tikyo, ano bang nangyari sa'yo at nakagat ka ba ng ahas? Sinabi ko naman sa iyo na huwag ka nang magtrabaho doon. Hindi ka nakinig sa akin." Wika umano ng kanyang ina. Nakapagsalita pa daw ito pero paulit-ulit lamang ang sinasabi niya. Ito ay ang 7 beses na sumpa umano. Nakatatlo o 4 na beses niya raw ito sinabi. At habang nagsasalita ito, ang kanyang tenga, ilong, bibig pati ang mata, may lumalabas umano na kulay itim na parang dagta o dugo. Pero kulay itim daw. Malaki ito at amoy dagta. At pagtapos ay nawalan ng ito ng malay at tuluyang namatay. Nang mga panahon ding umanong yon, hindi pa masyadong nauusong imbalsamo sa patay. Kung meron man, napakamahal naman daw ang bayad. Kaya't isang gabi lamang umanong ibinurol si Itay Tekyo. Pinagtulungan ng mga tao sa baryo ang paggawa ng ataol. At habang ginagawa umano ito, ang patay na katawan ng tatay nila ay nasa sahig lang at may kulambo. Pero ang ipinagtataka daw nila, yung kulambo daw na yun na kulay dilaw, nagkulay itim. Dinapuan umano ito ng mga maliliit na parang langaw. Yung parang mga dumadapo sa mga pinagbalatan ng hinog na saging o ng papaya. Basta parang langaw daw yun na maliliit na sin. Punong-puno umano ang kulambo na halos hindi na nga nila makita ang bangkay sa loob ng kulambong yon. Batid na umano ng ilang mga matatanda sa baryo na hindi pang karaniwan ng pagkamatay ni Itay Tekyo. Kaya't hindi na raw sila nagtaka sa kanilang nasaksihan. Kaya't ang ginawa umano nila ay minadali na ang paggawa ng kabaong. At matapos ito, dali-dali na nilang ipinasok ang bangkay sa loob at sinarado. Nung nasa loob na ang bangkay, ilang minuto lang ay may lumalabas naman sa gilid ng parte sa kabaong na parang tubig umano. At ang mga maliliit na langaw ay hindi pa rin nagsisialisan at nasa kabaong na lamang din ang mga ito. Nakadapo. Nawala lang daw ang mga ito ng umaga na. Kinaumagahan, kagad na silang gumayak para mailibing na kaagad ang bangkay. Tulong-tulong pa rin umano ang mga tao sa baryo. Takang-taka umano sila. Napakabigat umano ng ataol. Parang trumiple pa sa bigat ang bangkay. Hindi na umano mabuhat ng 4 na tao ang ataol na yon. Kaya't napagpasya nilang isakay na lamang ito sa kangga. Yun po yung parang karitela na hinihila ng kalabaw. Pero sa maniwala man kayo o sa hindi, ultimong ang kalabaw ay hirap na hirap sa pagbuhat o paghatak ng ataol. Malaking kalabaw pa daw yon at talagang ginagamit at sanay sa paghakot ng mabibigat pero hirap na hirap daw ito. Napakabagal ang lakad ng kalabaw na akala pa nga daw nila hindi nito kakayaning maglakad papunta kung saan nila ililibing ang bangkay. Naging usap-usapan umano ito sa baryo namin, ang biglaang pagkamatay ni Itay Tekyo. May albularyong nagpunta sa kanila. Ikinuwento nga raw nila ang mga huling pangyari bago namatay ito. Nagpasama daw ang albularyo sa bukid kung saan huling nagtrabaho si Itay Tekyo. Dahil ayon nga sa kanya, doon umano nag-umpisa ang lahat. Sinamahan nga ni Mang Erning ang albularyo patungo doon.
At nakita nga raw niya na may mangilan-ngilang puno na nga ang naputol doon ng kanyang ama. Sa mga puno na naputol, merong isa, yung pinakamalaki. Sa tansya niya daw ang mismong katawan daw ay singlaki ng isang sakong bigas o mas higit ng konti. May kataasan din ito at napakaraming sanga. Nakita niya rin umano ang baunan ng kanyang tatay. Meron pa itong laman at mukhang hindi pa nga daw ito kumakain nun. Wala pang bawas maliban sa tubig na nangalahati na. Naroroon din ang palakol at itak niya katabi lang ng baunan niya. Maluwa-luwa daw siya habang isa-isa niyang dinadampot ang mga yon. Nagtingin-tingin lamang umano sa paligid ang matandang albularyo at parang pabulong-bulong na nagdadasal. Pagkatapos ay nagyaya na itong umalis. At ang nakapagtataka, minamadali pa daw siya na parang bigla na lamang itong natakot. Habang pauwi daw sila ay tinatanong niya raw kung ano ang nangyari. Sabi naman ng manggagamot, sobrang bigat daw ng nagawa ng tatay niya at nakakatakot. Huwag na lamang daw niyang alamin pa dahil hindi niya rin naman daw ito maiintindihan dahil bata pa siya. Kinausap umano ng albularyo ang kanilang nanay. Pero hindi niya raw batid kung ano ang mga sinabi nito. At pagkatapos ay ginawan daw silang lahat ng habak. Kulay pulang tela umano ito na may laman sa loob, na marahil ay mga orasyon o mga dasal. Basta ang bilin sa kanila ay huwag nilang iwawala at lagi daw nila itong susutin. Tig-iisa daw sila noon dahil yun umano ang proteksyon nila. Pero ilang linggo lang ang lumipas. Sa maniwala man kayo sa hindi, Sir Seth, namatay yung albularyong yon. Kwento ng pamilya nito ay gabi-gabi umanong sumisigaw ang matanda na parang takot at nagmamakaawa. Kung ano-ano ang mga binibigkas na salita. Isa na din dito ang gaya ng sinabi ni Itay Tikyo. Ang 7 beses daw na sumpa. Yun din ang mga katagang binitawan ni Itay Tikyo bago siya bawian ng buhay. At sumunod na araw umano, nakita na lamang ng kaanak nila na wala ng buhay ang matandang manggagamot. Nakadilat ito, nakanganga, at ang nakapagtataka ay ang kanyang leeg na may mga marka na parang sinakal. Ilang buwan ang lumipas ay dinapuan naman ng pambihirang sakit ang kanyang bunsong kapatid, na kahit doktora hindi daw malaman kung ano ang sakit nito. Negatibo umano ang resulta sa check-up. Basta lagi daw itong may lagnat at bigla na lang nawawala sa katinuan. Kumakain umano ito ng lupa at damo at sinasaktan ng sarili. Hanggang isang beses umano ay sinumpong ito at nagtatatakbo patungo sa bukirin nila, kung saan huling nagtrabaho ang kanilang ama. Hinabol niya umano ang kanyang kapatid kasama ang nanay niya pero hindi daw nila ito maabutan. Napakabilis daw nitong tumakbo. At nang makarating daw siya doon ay nakita niya ang kanyang kapatid na kinakagat ang puno na pinagputulan ng kanyang tatay ng kahoy doon mismo sa pinakapuno nun. Nahintakutan siya sa kanyang nakita na dumudugo na umano ang bibig ng kapatid niya. Pero parang hindi daw ito iniinda dahil tumatawa pa ito habang kinakagat-kagat ang putol na punong yon. Tapos ay bigla daw nitong binuhat ang katawan ng puno na pinutol na mas lalong ikinagulat niya. Takang-taka siya kung paano ito nagawa ng kanyang kapatid. 15 taong gulang pa lamang daw yun at babae pa. Pero naiangat niya ang katawan ng malaking putol na punong yon. Talagang naitayo niya daw yon, tuwid, habang hawak-hawak sa dalawa niyang kamay. Saka daw tumingin ito sa kanya at tumawa. Pagkatapos ay nagulat na lamang siya at napasigaw. Bigla na lamang binitawan ng kapatid niya ang kahoy. Saka pabagsak na tumihaya sa lupa.
inunat ang kanyang dalawang kamay. Kasabay ng pagbagsak niya ang pagtumba ng katawan ng punong ito. Nadagana ng katawan ng kapatid niya. Naipit ng kahoy na yon. Sa liit ng katawan ng kapatid niya, lasog-lasog umano ito sa pagbagsak ng kahoy na ito. Nadatnan ng kanilang ina sa ganong kalagayan ng kanyang kapatid. Akala pa ni Mang Erning doon na matatapos ang bangungot sa buhay nila. Pero hindi pa pala. Hindi pa man nag-iisang taon ang kanyang tatay at kapatid nang namatay. Ang kanyang ina naman, nasiraan ng bait. Hindi na nagkakakain hanggang sa namayat at namatay. At kapag nawawala sa sarili ang nanay niya, panay salita din ito ng 7 beses na sumpa. Ang salitang ito ang gustong malaman ni Mang Erning noon kung ano ba ang ibig sabihin. Ito umano ang bumabagabag sa kanya ng ilang taon kung ano ang gustong ipahiwatig noon. Kahit nga daw ang mga matatanda sa baryo namin, wala ding maintindihan. Hanggang sa marami na din siyang nilapitan ng mga albularyo. Nanghingi siya ng tulong. Pero kapag nakwentuhan niya ang mga ito sa mga nangyari sa kanila, ni isa ay walang gustong tumulong sa kanya. Hanggang sa parang kinalimutan na lamang ni Mang Erning ang mga pangyayari dahil ilang taon na rin ang lumipas Nagkaroon na rin siya ng sarili niyang pamilya, nagkaanak, at kagaya ng kanyang ama, ganun pa rin ang hanap buhay niya, ang pagsasaka. Ang bahagi ng lupa kung saan nangyari ang lahat ng malagim na pangyari sa buhay ni Mang Erning ay hindi na niya kailanman pinuntahan. Maging ang iba pang mga tao sa baryo ay pinangingilagan ng bukirin na yon. Makalipas ang maraming taon, taong 2001, bumalik ang bangungot sa buhay ni Mang Erning. Namatay ang kanyang panganay na anak na 10 taong gulang. Lalaki ang anak niya. Sumama lang daw ito sa kanya sa bukid at pagka-uwi nila kinagabihan, umiinda na ito na masakit ang buong katawan at inapoy ng lagnat. Akala niya umano ay simpleng lagnat lang at pinainom niya umano ng gamot pero hindi pa raw nawala ang lagnat nito hanggang sa nagsuka na umano yon. At ang isinusuka nito, kulay itim at nagdidiliryo na ito. Ang ikinagulat at talagang kinilabutan umano si Mang Erning ay ang biglang nagsalita ito. Nang katagang ilang taon na niyang kinalimutan. 7 beses na sumpa. Pagkarinig niya umano noon na sa sinabi na iyon ng kanyang anak ay para daw siyang mababaliw sa sobrang takot. Tila ba bumalik umano sa kanya ang mga nakaraang pangyari sa buhay nila at hindi niya alam ang gagawin. Lumabas siya sa kanilang bahay at tumingi ng tulong sa baryo. At doon na nga'y hindi na nakatiis ang aking tatay. Tinulungan siya. Isinama ito sa bahay namin at kinausap siya. Hindi ko alam kung anong pinag-usapan nila dahil hindi ko naman pinakinggan ang pag-uusap nilang yon. Basta't lumapit lamang sa akin ang tatay at nakiusap na sumama daw ako sa kanila. Puntahan namin ang bahay nila Mang Erning para tingnan ang anak daw nito. Tulungan ko daw. Baka mapagaling ko. 5 taon ang tanda ko sa anak niya ng mga panahon na ito. Parang nakikipagtalo pa si Mang Erning noon sa ama ko. Ano ba daw ang magagawa ko bata lang din daw naman ako. Kailan pa umano ako naging manggagamot? Pero alam nyo, sinigawan siya ni tatay. Sinabihan talaga siya ni tatay na, wala akong pakialam sa opinyon mo. Naawa ko sa anak mo dahil isa din akong ama. Hindi pangkaraniwan ang nangyari sa anak mo kaya anak ko lang ang makakatulong sa'yo. May kayang gawin ng anak ko, Erning, na hindi kayang gawin ng ibang mga bata. Inis na inis daw si tatay nun kay Mang Erning Nung sabihin ito ni tatay, kumalma daw si Mang Erning at mabilis na kaming nagtungo sa kanila. Pagkapasok namin sa bahay nila ay nag-iiyak ang kanyang asawa at halos lupaypay na ang anak niya sa kakasuka.
Inaapoy din ito ng lagnat pero pawisan ng buong katawan. Humingi ako ng isang basong tubig at dahan-dahan kong binulungan ang baso. Binanggit ko lang ang pangalan ng bata at nakiusap ako na kung sino man ang nagpapahirap sa kanya, kaawaan ito at pagalingin. Pagkatapos ay ipinainom ko sa kanya ang tubig. Pero pagkadampi ko sa balat niya, parang napunta ako sa ibang lugar. Doon sa isang bukirin na nila. Ipinakita sa akin ang mga pangyayari mula sa umpisa. Una yung kay Itay Tekyu, kung ano talaga ang nangyari sa kanya noon. Kung ano ang ginawa niya sa malaking punong pinutol niya. Nang natumba pala ito ay may tinamaan itong isa pang puno na hindi naman gaanong kalakihan. Pero merong nakatirang mga hindi pangkaraniwang nilalang. At sa pangyayaring yon, may namatay na 2 bata. Anak umano ng mag-asawang engkanto na nakatira sa puno. Bago dumating si Itay Tekyu doon, ang mag-anak na engkanto ay masayang-masaya pa at nagpaalam pa ang mag-asawang engkanto na aalis at babalik lang din daw sila agad. Pero pagbalik nga nila, tumambad na sa kanya ang malaking puno na tumama sa kanilang tirahan. Naiipit ang 2 batang engkanto sa katawan ng pinutol na puno. Galit na galit ang lalaking engkanto. Nagbitaw ito ng sumpa kay Itay Tekyu. Kulang ang buhay niyang kabayaran sa kalapastangan ng nagawa niya. 7 beses na sumpa, kapalit ng 2 buhay. Nang ibig sabihin ay mula sa sariling mga anak ni Itay Tekyu. Bukod sa kanya, isa-isa ang magbabayad ng utang. Hanggang sa mga buhay ng mga anak niya. Pag nag-asawa, pag nagkaanak, ay mamamatayan din tag-iisang mga anak. Hanggang sa mauulit pa ito sa kanyang mga apo. Mamamatayan din ang mga ito ng tag-iisang anak. Hanggang sa apo sa tuhod niya. Hanggang sa 7 beses na henerasyon sa pamilya nila. Dala-dala nila ang sumpang ito ng engkantong sumumpa sa kanilang tatay noon. Kaya't hanggang ngayon sa kasalukuyang taon, nangyayari pa rin ang sumpa sa kanilang pamilya. Mahirap man paniwalaan pero totoo po ang lahat na ito. Habang nakikita ko ang mga pangyaring ito, umiiyak ako at sinasabi ko kay Mang Erning ang nakita ko. Humingi ako ng tawad sa kanya at sinabi kong hindi ko matutulungan ng anak niya. Wala akong magagawa dahil talagang sabi ko mamamatay ito bilang kabayaran sa ginawa ng tatay niya. Nang sinabi ko yon, nagalit ito sa akin at kamuntikan pa akong sampalin. Pero pinigilan siya ni tatay. Ang sabi pa nito ay sido daw ba ako para magsalita ng ganun Hindi naman daw ako manggagamot o kung anuman. Isang hamak lang din umano ako na bata. Pinagmumura niya kami ng tatay at pilit niya kaming pinalabas ng bahay nila. Lumabas naman kami ng tatay pero hindi nagalit si tatay sa kanya. Naawa pa ito. Kinabukasan nga ay nalaman ko na lang kay tatay na patay na ang anak ni Mang Erning. Nagpunta sila tatay at nanay doon at tumulong. Tumulong si tatay sa paggawa ng ataol. Pagka-uwi nila ay sinabihan ako ng tatay na gusto daw ni Mang Erning na magpunta ako sa kanila. Hihingi daw siya sa akin ng tawad. Pero hindi ako sumama kila tatay. Sa ginawa kasi ni Mang Erning nung nakarang gabi, natakot ako sa kanya. Nagkunwari na lamang ako kay tatay na masama ang pakiramdam ko kaya hindi ako sasama doon. Pagkalibing ng anak niya, pinunta niya ako sa bahay. Kinausap ako at humingi siya ng tawad. Tumango at ngumiti lamang ako. Narinig kong tinatanong niya ang tatay kung saan ko daw natutunan ang gawin ng mga bagay na yun pero ang sagot lamang ng aking ama ay hindi na daw yun mahalaga. Ang importante umano ay ngayong alam na niya at maliliwanagan na siya kung bakit nangyari ito sa pamilya nila. Ang ganoong uri ng kamalasan sa buhay nila ay siyang paalala na hindi pa doon natatapos ang sumpa.
Kaya't kailangan niyang magpakatatag pa dahil mangyayari umano ang dapat mangyari. Dahil yun nga daw ay sumpa at hindi pa pangkaraniwan ang nagbitaw ng sumpa sa kanila. Kaya mas lalong nakakatakot umano. Pero wag daw kalimutang tumawag sa taas dahil higit na makapangyarihan ang nasa taas kaysa sa ano paman. Sabay tapik sa balikat ni Mang Erning. Ang isa pang kapatid ni Mang Erning na babae ay namatayan din ng anak. Pangalawang anak naman niya ang namatay. Lalaki din. Binata na ito. Siguro nasa 23 taong gulang na ng mga panahon na yon. Sa Maynila naman ito namatay. Nagtatrabaho ng construction at nabagsakan ng mga binuong bakal ng ginawa nilang haligi ng isang gusali. Sa dami daw nila doon, yung pamangkin ni Mang Erning ang nabagsakan nun. Tapos, imposible pa umano na sa kanya dapat bumagsak. Yun ay base sa mga kwento ng mga katrabaho niya. At Sir Seth, parehong-pareho ang nangyari sa mga bangkay nila. Kapag nakaburol ay dinadapuan ng mga maliliit na parang mga langaw. At kapag nasa kabaong na, may tubig na lumalabas sa gilid ng ataol nila. Wala naman umano itong amoy. Isang beses ay sinubukang sahuri na daw ito ng isa sa pamangkin ni Mang Erning. Ang kulay umano ng tubig na yon, para umanong yung tubig sa puno ng saging. Kapag pinutol, medyo mapula. Sila Mang Erning ang isa sa mga humingi ng tulong sa akin. Gustuin ko mang matulungan sila noon na putulin ng sumpa. Hindi ko kaya. Sobrang galit na galit kay Itay Tekyo ang engkantong sumumpa sa kanila. Sinubukan ko pong ihingi sila ng tawad pero wala ding nangyari. Dahil mabigat umano ang nagawang kasalanan ng ama nila. Ito ang walang kapatawaran sa kanila. Marahil pamilyar po kayo sa lugar na tinatawag na Biringan. Totoo ang lugar na ito. Ito ay parang isang malaking syudad o city na ang mga nakatira ay mga engkanto. 3 beses na akong nakarating sa lugar na yon. At sa pangalawang beses kong pagpunta doon, nakita ko doon ang ama ni Mang Erning, si Itay Tekyo, ang nanay niya at ang kapatid niyang babae. Pinagtatrabaho po sila doon, Sir Seth. Si Itay Tekyo at ang kanyang asawa pati ang kanyang anak, nasa daungan sila ng mga gintong barko. Nagtatrabaho sila doon. Sinasalubong nila ang barkong padaong sa daungan at hinihila nila ang mga malalaking gintong lupid at mga kadena ng barkong yon. Madami sila doon. Ang kanilang kaliwang paa ay may nakasuot na parang pulseras na kinabitan ng kadena. Dugtong-dugtong sila. Kailangan sabay sila sa paglalakad at kapag may natutumba, pinapalo sila ng parang pamalo sa kabayo nang nakabantay sa kanila. Ang mga suot nila ay purong puti pero para bang manilaw-nilaw na ito sa pawis. At ang iba sa kanila, dumudugo na umano ang mga paa kung saan nakatali ang kadena. May mga sugat din sa katawan, kamay at mukha nila dahil sa palo. Ang iba sa kanila ay umiiyak, pero hindi sila pwedeng magpahinga dahil pinapalo sila ng bantay. Ang mga suot palang slack na kulay puti, ang long sleeve na kulay puti din. Ang babae naman ay may sayang puti o palda. Ang pang-itaas naman, kimona, na kulay puti din. Hindi ko pipiliting maniwala ang lahat ng mga tagapakinig nyo. Pero itong kwentong ito ay base sa karanasan ko, sa napagdaanan ko sa mga lumapit sa amin. Marahil magpaganon pa man, magsilbi po sana itong isang malaking aral o leksyon na bago tayo gumawa ng mga bagay o magkaroon ng mga desisyon, lalong-lalo na sa kung anong pwede nating gawin sa kalikasan, isipin muna natin kung meron ba tayong mapipirwisyo o makakapirwisyo ba tayo. Dahil kapag nangyari sa atin
ang ginawa o nangyari kay Itay Tekyo. Siguro, huli na kapag nagsisi pa tayo. Lalo na kapag nagkaroon din tayo ng isang sumpa na mangyayari sa 7 henerasyon natin.